Ang ating layunin sa ating pag-aaral to discuss the ways of revealing God to man. Paano inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nangungusap. Sa iba't ibang kaparaanan, ang Diyos ay nagsasalita, nagpapahayag ng mga gusto niya mangyari sa buhay ng tao at maging sa ating paligid. Paano natin makikilala at mauunawaan ang Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng revelation niya sa bawat isa sa atin. At pag sinabi natin revelation, ang nakasulat po dyan, ang Tagalog niyan ay pagpapahayag ng Diyos sa bawat isa. It is the unveiling of God to man. Maraming mga tao hindi nakakakilala sa Kanya, tila ba ang Diyos ay isang lihim na hindi pwedeng maunawaan ng tao. Tunay nga po na ang kabuuan ng Diyos hindi natin mauunawaan dahil ang Kanyang kaisipan ay mataas kaysa sa ating kaisipan. Ang pamamaraan ng Diyos ay higit sa pamamaraan ng tao. Ngunit ang pagpapahayag po ng Diyos sa tao upang maunawaan ay sapat na. At ito ay makikita natin sa banal na kasulatan. God is revealing Himself to us in many ways. No, ang sabi po ng talatang ito, you will seek me and find me when you seek me with all of your hearts. Si Propeta Jeremiah nagsabi, kapag ang tao ay humahanap sa Diyos, tiyak matatagpuan ng taong ito ang Diyos. Dahil ang Diyos kailanman hindi siya magtatago. Ang Diyos kailanman hindi pwedeng hindi magpakilala sa mga tao na humahanap sa Kanya at sa mga tao na gusto siyang makilala. Ang isang paraan na kung papaanong ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, ito ay sa pamamagitan ng ating nature or kalikasan. Nagpapahayag siya sa pamamagitan ng universe. Nagpapakilala siya sa atin sa pamamagitan ng Mother Earth. Nagpapakilala siya sa atin ng lahat ng bagay na nakikita natin sa ating paligid. Ang ikalawa, ang Diyos ay nagpapahayag sa tao sa pamamagitan ng konsensya, ng conscience. Revelation of God through conscience. Ang ikatlo po, higit sa lahat, revelation of God in the Scripture. Ang Diyos ay nagpapahayag sa tao sa pamamagitan ng Biblia. At ikaapat na paraan na ang Diyos ay tunay na nagpapahayag sa tao, ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ipinadala ng Diyos ang Panginoong Hesus upang ipahayag ng Diyos kung sino siya, kung ano ang kanyang mga alituntunin, at kung ano ang kanyang mga plataforma. Kulang ang mga pagpapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kalikasan at sa pamamagitan ng konsensya. In that, they reveal only certain attributes of God, of His person. Pero ang sabi natin dito sa Colossians 1:15 to 17, si Jesus Christ mismo, ano siya? He is the image of the invisible God. Kaya ipinadala ng Diyos sa Jesus dahil kapag nakita natin si Kristo, nakita na rin natin ang Diyos. Bakit? Kasi siya ang imahe. Imahe ng hindi natin nakikitang Diyos. The firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Hallelujah! Ang lahat ng mga nakikita natin, nilikha sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Dahil nga si Jesus, ang Panginoong Kristo, ang kompletong imahe
ng Diyos na hindi natin nakikita. Ipinapakilala mismo ng Panginoong kung ano ang Diyos na siyang umiibig sa atin. John 1:18, no man has seen God at any time. Wala pa nakakakita sa Diyos. Ang nakakita lang sa Diyos ay walang iba kundi ang the only begotten Son of God, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. At kung ano ang narinig ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo sa Diyos, ang sabi dito, iyon din ang kanyang sasabihin. At kung ano ang ginagawa ng Diyos, iyon din ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Hebrew 1:1-3, long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Alam po ninyo nung lumang tipan sa panahon nila Abraham, panahon ng mga hari at ng mga hukom, nila Haring David, nila Haring Saul, para makausap ng tao ang Diyos, nagpapadala ang Diyos ng mga propeta. Kaya nga mayroon tinatawag sa banal na kasulatan ng mga major prophets and minor prophets. Hindi ibig sabihin mayroon general na prophets, mayroon mga minor. Lahat po sila ay mga propeta ng Diyos. Nariyan po si Jeremiah, nariyan po si Isaiah, si Daniel, si Malakya, si Habakuk, sila si Fanea, lahat po yan ay mga propeta ng Diyos. Ang layunin ng Diyos, kaya nagpadala siya ng propeta upang magsalita ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng mga propeta. Pero ngayong bagong tipan, ano po ang sabi? But in these last days, He has spoken to us by His Son. Noon, sa pamamagitan ng mga propeta, ngayon, ang Diyos nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. In the last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Gusto niyo pong makita ang Diyos na nasa langit? Nakita na po natin siya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. May katwiran pa ba tayo upang hindi natin maunawaan ang Diyos? Wala na po, wala na. Bakit? 4 na mahalagang kaparaanan nagpahayag ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng kalikasan, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng scriptures, at syempre sa pamamagitan pa rin ng konsensya ng tao.